guys, so medyo maliit. Okay. Let's start, guys. Hi guys, welcome to my channel. So I asked a question. Ala. Hi guys, welcome to my channel. Good day for everyone there and good evening kung nasan man kayong part ng mundo. Pero ayun, so nag-ask ako sa IG using NGL link ng questions about me. I'm gonna do a vlog right now. So this is like Q&A with my vlog. So yeah, let's start guys. So yeah, nothing usual nito ako ngayon sa work. So habang, yep, it's my lunch. So habang nagla-lunch, so di na ako kakain. And it's around, what time is it? And it's around 3:10 AM to So baka sabihin nyo nag-joke ako. Yep, look at that. So yeah, 3:10 na ngayon. So nasagutin ko yung mga Q&A. So dito na lang po sa iba vlog. So ayun lang. Ang awkward. Okay, let's start. So question, dalawang beses tong tinanong sa akin. How are you today? Uy, tatanong. How are you? Uy, ang hirap pala niya sagutin ng how are you kapag seryoso Okay lang naman. Trying, ayun. Ayun yung pinaka-best, ano masasabi mo dito? Ayun yung best kung masasabi as of now of how my So ayun, yung masasabi ko na I'm trying and yeah, because I'm really focusing, I'm focusing in building up my career and of course something, and then focusing in my family as well. I'm trying to balance it and I'm trying to be okay every day, trying to be happy and as positive as I can. So ayun lang. So second question, how tall are you? So I'm actually 5'7". So I'm not a 6 foot tall. So ayun lang. 5'7" lang ako guys. So medyo maliit. And how many hours of sleep you get last night? So this was asked a while ago, but I'll pertain to the last night. So I don't sleep at night since I'm a graveyard shift person. Pero kanina nakatulog ako around 5 ng hapon. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hours. 5 hours of sleep. 5 oras guys. Pero normally masaya na ako sa 3 to 4. And I know that's not healthy. And please take your vitamins and supplements para ma-maintain ang katawan nyo. And wag nyo akong gayahin na matutulog ng 3 to 4 hours a day. It's not healthy. At least 7 to 8 hours sa mga age natin. Okay? Alright. So next thing is, how's your experience with Optum? So yeah, I'm working at Optum guys. And currently, ang bilis ng career growth and the opportunity given here. So yeah, so I will suggest if you are guys is interested and looking for a work, we have from Alabang, Makati, Taguig McKinley, and QC, Davao, and Cebu. So if ever you're interested, approach na lang ako sa lahat ng social media platforms ko. Huy! Ayun lang, pero how's my experience with Optum? Actually, maluwag sila guys. Hindi sila ganong mahigpit in terms na parang sasakalin yung employees, and they have like, I think, balance, healthy balance, and yeah, hindi lang nagmamatter kung paano mo gagawin yung work, nagmamatter ka rin. And when it comes to compensation, okay siya, lalo na sa department ko. I don't see na mahigpit or don't seem like pressure, something like that. May pressure, pero mababa lang kasi nga yung environment. Kasi yung pinakamahalaga sa work guys is the work environment. So even if that's a high salary,
in reality, yeah, we have to have a high salary to live a life or to fulfill the life that we wanted. And of course, mahalaga siya sa mental health natin ngayon na nagmamatter yung work environment na meron tayo. So I guess, eto, meron si Optum nun. Ayun yung parang advantage niya na maayos yung work environment. Or nasa maayos lang siguro akong team or cluster. Pero as of now, I'm happy with Optum. I'm happy with the company. And yeah, PM nyo na ako guys kung gusto nyo, re-refer ko kayo. Nag-refer. Ayun lang guys. Pero, ayun, masaya. Happy, compensated. Ang yung mga incentives dito. And ayun lang guys. I'm happy with Optum right now. So, I'm looking forward pa to build my career here. And of course, hopefully, I'm certainly, I have a goal right now. So, I certainly would wanted to reach that one. So, I hope that it will pave and it will continue. And yeah, next question guys. Ang dami sinabi. Ayun lang. And then, plus yung pantry, sleeping quarters, ang daming amenities. Hotel! ang daming ano dito, ang daming yung amenities. Tsaka ito, kanila to guys. So, shout out sa mga manong guard na wala pa dito. Ayun lang, kasi ano ngayon guys, it's Sunday, 3 a.m. So, alam nyo na, weekdays yung off ko. Split off na ako kasi magko-coach na ako sa Makati next week. So, ayun lang. Next question is, what's your hobby? So, what's my hobby? So, ang hobby ko ay ikaw. Huy! Hindi, ang hobby ko, manood ng movie so far. Kasi parang ayun na yung ticket ko for myself since may work nga ako ng gabi. And then pag off ko naman, I don't usually go outside and go out with my friends. Hindi ako introvert guys, wala lang talagang pera. Nag-iipon lang talaga. So for now, manood lang ng movies. Tsaka yung sa Facebook, nagbabrowse ako ng mga yung mga hinihiwang may tunog-tunog. Ayun ngayon yung hobby ko. Nakaka-satisfy siya guys. For my food and favorite drink. So sa fave food regarding to that, every meals that my mom will cook, but specifically sa caldereta, chicken curry, pork steak, masarap din siya. And then the adobo. My mom is like, they know how to make the special adobo. Adobo! Yeah, special adobo. They know how to, yeah, ay sarap nun. And gusto din siya ng mga, kakilala ko. Nagustuhan din nila yung luto ni mama. And masarap talaga magluto si mama, guys. So, kung gusto nyo, hoy, nag-order! Hindi. Ayun nga. So, fave food ko naman outside, the house, siguro lang, french fries. Pasta lover ako, guys. Kahit anong ilagay sa pasta, kakainin ko. Ayun. And then, fave drink, so far, tubig, kape, at saka, ito pala. Dito sponsored, guys. Pero ito siya, Right in Light Lychee. Favorite, ayun natapon. Favorite drink ko talaga to. So, baka naman. And then, uy, grabe naman yung tanong. I have COVID. Any shows recommendation? So, eto, get well soon muna. Huwag ka munang, baka mabinat ka, baka flu lang yan. Or please mag-isolate ka. And, any shows recommendation, if mahilig ka sa K-drama, feeling ko mga rom-com, nakakatawa siya. Isang rom-com lang kasi pag paulit-ulit na. And then, mahilig ako sa sci-fi tsaka horror, tsaka fantasy. So, ang dami ko nasa utak ngayon. Pero bibigay ko yung Uncanny Encounter. Ayun na lang natatandaan ko kasi ang tagal ko nung nag-K-drama kasi nga kulang yung off ko para mag-binge ng K-drama and then madami rin ginagawa. So, ayun lang, K-drama, mga sci-fi, horror, may mga action, mahilig na ako sa action. So, kung gusto mo rin habang kinakalaban mo yung COVID, then hopefully you'll get better soon. And other one is Stranger Things tsaka Fear Street. Diba? Yung genre ng movie na gusto ko, parang mga ganon siya, sci-fi, horror, or medyo thriller. And then Miss and Grow. So, ayun lang. And get well soon. Get well soon. Sana sana mag-negative ka na soon. Soon. Okay, and the next one is, please give me pickup lines that always work. Pickup lines that hindi ako mahilig sa ganito pero pickup lines that always work. Yung
Yung pick-up lines ba yun? Yung look at the view. O, diba? Corny kasi ako, guys. So, ano ba mga pick-up lines? Suggest nga kayo, guys, sa comment. Huy! Inutusan! So, ayun, pick-up lines. Pick-up lines. Sabi ko Q&A eh. Ba't nyo kinutusan? Nagalit. Hindi. Pick-up lines. Ayun lang. Parang tubig ka ba? Bakit? Ang agos mo. Hindi guys, wala akong maisip. Hindi ako masyadong ma-pick up line. Mabanat, ganon. Yung parang, look at the view, I love you. Pick up lines kasi na nag-work ay isa po akong pick up lines kasi nag-work ako. So the next one is, grabe, wala namang kwenta tong Q&A na to. So eto, ano ba yan? Have you ever given a hiki? Hiki? Hiki. Sports ba yun? Given a hiki. Ano yun guys? Yung patch, kiss mark. Given. So, nagbigay. Or given. Ba't kasi English guys? Sige, para transparent tayo. Given. Nagbigay. Basta hiki. Di ko sure. Oo. Yes guys. Hiki. Yung pag ginanon mo, tapos naano siya dito. Tapos minsan gumagawa ko ng sarili kong hiki. Kasi huwag yun itong gagawin. Kasi minsan, ko siya, parang nangyayari siya dito, parang siyang hiki. Yung ginaganon mo siya. So yeah, I gave myself a hiki. So, pero hindi siya gamit yung lips. Ito. Tsaka pag meron ako, nag-ano ako ng pimple guys. Na currently nakita niyo yung mukha ko. May mga pimple siya kasi gawa ng stress tsaka puyat. Pero yeah, let's have to, let's accept the fact. And kailangan lang natin siyang i-take care and embrace. So, ayun lang. Mawawala din yan, huwag yun nang pansinin. So, mahilig akong ng pimples minsan. Hobby ko rin siya guys, kapag walang magawa. Tapos grabe dumugo, pag ginaganon ko siya, tapos nagmamark siya. Last time nagmark siya dito ng ang laki. Hindi na siya hiki, pasa na siya. Ganon siya. And, biggest red flag. Red flag ko, kasi dalawa yung tanong eh, biggest red flag, tsaka biggest red flag in guys. So, ako muna siguro yung red flag ko. Siguro kayo makakasagot niyan guys. Subukan nyo muna. Pero hindi, biggest red flag, feeling ko, hindi ko kasi masasagot yan kasi ibang tao makakita. It's better that, it's not on your perspective kasi syempre paniniwala mo yun. Sa siya minsan, mga critics minsan galing sa ibang tao or perspective ng ibang tao para sa'yo. It's better to hear because you learn from that eh. Mananotice mo na, ganun pala yung binibigay. Kasi sometimes when you gave your personality to people, of course we do have a lot of personality that we give, depends on the people that we met. And sometimes, minsan nagmi-mirroring tayo kung ano yung binibigay natin sa tao na what he gives and then you will give as well. So give and take, and then sometimes naman we do like impressive, and then sometimes we're having a low energy, so yun, nakadepende siya. So it's better na what are my biggest red flag. So alam ko may aware ako na parang intimidating ako onte, pero hindi ako sure or baka kasi lang ako, dilulo lang ako. So ayun lang, pero usually it's better na manggagaling sa inyo guys. So judge yun na ako guys. Go judge yun na ako. So ayan, biggest red flag in guys, not only onto guys but for everyone. Perfect. Ayun lang, yung nananakit physically. Tapos yung don't know how feeling ko naman, ganun din ako. Hindi, yung magjo-joke ng walang limit tapos hindi pa kayo close. Tapos parang yung jokes niya parang too much parang below the surface na. So parang ganun. At saka yung they always compare themselves to other people. Ayun yung nakikita kong biggest red flag. Kasi nga guys, you invalidating someone's perspective and personality. So ayun siya, biggest red flag ko. Ayun talaga yung parang nakakaano siya, off or turn off or nakakasira ng mood, or you will choose to keep it on yourself na lang. Kasi for example, sige, maging podcast na tayo dito.
So when it's okay to compare yourself to other people in a very good way, in a very respectful way. Pero if ever na parang nangyayari na sa inyo na magko-compare na kayo sa sarili niyo na, halimbawa may problema si ganito. Wala, ganun problema ko, ganyan. Ay, ako nga ganyan, pero kaya ko naman eh. Ba't siya ganyan? Alam mo yon yung gano'n na, yung minsan, aminin nyo guys, marami tayong makakasalmahong ganyan. Tsaka minsan na rin tayong naging ganyan. Huwag tayo maging perfect dito. Minsan na rin tayong naging ganyan. So, we don't want to do that kasi we're invalidating someone else nararamdaman. So, iba-iba nga tayong perspective eh. Kung sa kanila, mahirap na yon, sa'yo madali. Okay lang, keep it on yourself na lang. When you compare yourself to that person, keep it in your mind. Don't say it out loud kasi nga you're blocking you're blocking their freedom na ilabas yung nararamdaman nila. So ayun siya. Since sobrang sensitive na ng mental health ng generation natin pababa. So kasi from millennials to Gen Z then Gen Z pababa. Iba na yung level nung mental health nila. So mabilis na silang ma-offend, iba na yung endurance nila regarding sa mental health. So kailangan talaga natin alagaan or kailangan natin protektahan and i-respect yung isa't isa. So upon respecting to that, okay lang siguro na keep it to yourself na lang when you compare yourself to others. Pero hindi naman natin maisip yun, 'di ba? Kasi may mga instances naman na puro reklamo naman to, si ako nga ganyan. May ganun na okay, positive. Pero when you're comfortable to that person and then you joke around, you always mock to each other na parang super close na kayo, okay lang 'yun. Pero if ever na yung suddenly mayroon lang mag-aano tapos seryoso na yung mood nung environment and then you will say that ako nga, I compare myself, bakit ako kaya ko tapos siya hindi, kinaya ko nga, parang ganon. That's really invalidating. Pero let's understand din siguro yung mga taong ganon, siguro they don't have like a specific what do you call for this one, hindi pa sila nakakolat and then they will learn naman regarding to that one. So ayun lang, yun siguro yung biggest red flag kapag nagganon na yung tao. Ay, kahit colorblind ako, makita ko yun. No, gano'n na siya guys. So, ayun lang. So, ayun. Nagpapel talaga ako kasi hindi ko siya mababasa sa phone. So, pero meron din akong kopya. Sinulat ko lang talaga siya. So, ito. Do you have any piercing? So far, wala. Wala akong piercing, wala akong tattoo. Wala na rin akong pera guys. Hindi, charot. Ano lang, wala akong piercing guys. Wala pa. Feeling ko kasi masakit at saka hindi, hindi ko pa nakita yung sarili ko na magpi-piercing. Pero siguro ano bang maganda dito? Hindi, pero wala namang problema sa piercing. Feeling ko nga takot lang ako guys sa needles. Kaya hindi pa muna. Not now. And hindi ko pa siya nakikita. So, do you believe in God? Uy. Yes naman, I do believe in God. But I'm not a church person na parang every Sunday pupunta. And I'm a Catholic. So, and I respect every other religion as well, kung ano man kayo. So, yeah, I respect that one as well. And, yeah, so I'm not a church person na sobrang palapunta sa simbahan. Kasi minsan, guys, naiisip ko pa, hindi ko alam kung ako lang, disclaimer, pero minsan kasi sa simbahan, doon pa ako magkakasala kasi pag makikita mo yung certain tower, certain hindi mo mabablock yung utak mo na ano ba yan, bakit ka sa simbahan, tapos ganyan, tapos may mga batang ganyan. Tapos mga kung ano-ano. So, I'm not really a church person right now. So, ayun pero I always pray. Nagpe-pray bago matulog, pagising, sign of the cross bago kumain. I still do that. That's still a Catholic, paniniwala. But I don't usually go to church. I'm not a church person. And I even listen to like songs from the Christian songs as well. Nakikinig din ako minsan to be able, boost my mood if ever. And yeah, I always talk to God. And yeah, and kahit guys, maging mag-isa na kayo lahat, iwanan na kayo ng lahat, si Lord di kayo naiiwan. So, ayun lang. So, I'm not too religious as well. So, kung kilala nyo ako in person, sabihin nyo masama akong tao. Kasi, yung energy ko, parang sobrang kulit-kulit ko. Ganun lang. Pero when I'm around to the, people that I'm comfortable and that I know, and they know me as well. So, pero first interaction, sobrang mahihain ako. So, yes guys, I believe in God.
we should, kahit ano pang religion natin, every God na meron tayo, it's all on the same naman eh. And yeah, I believe. And next is, do you prefer to speak or listen? It depends again sa mga pangyayari. Sometimes I tend to speak without listening. And ayun yung kapag bardagulan moments or kapag nagjo-joke around, I always speak. And sometimes nananotice ko yung sarili ko na, uy, I go off the limits na pala, so I should stop. Ganun, ganun. But mostly, I listen. Sobrang observant kong tao, I listen. Minsan sa mga scenario ng mga nangyari sa mga kaibigan ko, mga taong na-observe ko, minsan natututo ako dun sa mga experiences nila and ina-apply ko yun sa sarili ko. Kaya hindi ko alam, yung age ko parang iba na siya sa ano. Iba! Hindi, ayun lang nga guys. So, I prefer to listen. Since I am, observant nga ako, yeah, I listen. But I speak. Depende. Sige, wala ka nang piniling sagot doon. Nagalit na. Pero ayun nga guys, mostly I listen and sometimes I speak a lot. And when you mean a lot, sobrang daldal talaga. Sobrang madaldal talaga ako. Pero mahihain ako sa una. Hindi nyo kaya yun, mahihain talaga ako. Ganun lang ako. Ganyan lang ako guys. Ganyan. Pero pag kilala ko na kayo guys, ganyan na tayo guys. Ganyan na tayo guys. Depende kasi nga komportable ka na and then you get to know people. And ako kasi nag-observe muna ako kung paano ko i-approach. Kaya kung ginagawa ko yun, hindi ko alam kung nag-overthink ba ako or nag-careful lang ako na dapat alam natin kung paano i-approach in a proper way. And then sometimes kaka-overthink ko, mali na yung approach ko, di ba? May nangyayari yun ganun. Pero mostly I observe para I know how to reflect my energy to that specific person or to that specific group. So, ayun lang. And, okay, favorite movie and have you ever cried during a movie? Favorite movie so far, since, pag gusto kong umiyak, mahilig nga ako sa rom-com or drama. Movie, Midnight Sun, feeling ko, at saka August. At saka, nakalimutan ko yung Space, Basta, ayun guys. Mahilig ako sa medyo malungkot na comedy. Na ganun ang genre ng movie. And then, I cried I cried a lot actually. Pero I cried alone. Kayo ba guys? When do you enjoy in watching movies? So, na-enjoy niyo ba siya kapag mag-isa kayo or kapag with your group of friends or like marami kayong nanonood? Kasi if ever, I enjoy it a lot kapag mag-isa lang ako kasi full focus ako tsaka todo bigay talaga pag ganyan iyak. Yung iniyakan ko lang with my friend is yung Four Sister in a Wedding. So nung pinanood ko yun sa DVD pa, yung pirate, sobrang iniyakan ko yun guys. So kasama ko yun kasi gumawa kami reflection noon sa high school noon guys. So shoutout kay Sam kasi siya yung kasama kong umiyak noon. So natatawanan na kami pero umiyak talaga. Ang sakit sa dibdib ng movie. So dalang-dala ako noon. Bata pa ako noon guys, teenager. So gawa kami ng reflection about that. So ayun. So pero ngayon pinapanood ko pa rin yun. And then Midnight Sun din. So sobrang iyak. Kahit ilang beses ko siya panoorin, nakakaiyak pa rin siya. And mahilig din ako sa movie na High School Musical. Ewan ko kung counted siya sa movie or series kasi ang dami niya. So anything na may musical, tsaka fantasy, and Disney movies guys, magaganda rin. So ayun. Kala mo naka-cable ng bata, naka-Disney movie, nakapitbahay nga lang ako nun. Pero ayun nga guys, kapag mahilig na ako sa ganong movie. Tsaka mostly, ang pinapanood ko, dati hindi talaga ako fan ng action kasi yung action sa Philippines na movie, daw magaganda, favorite yun ng tatay ko. Hindi ako nakukuha or nakakaantok or alam mo na yung plot, unlike sa mga international action movies. So lately lang ako na pa-international action movies like John Wick, Fast and Furious, ayan. Diba? Bulo din pala ako. And then, ayun lang guys. Basta favorite movie ko so far, wala na akong sinagot. Lahat ng sagot ko general. Magagalit ka sa sarili. So, ayun. Ang next naman is, I think di naman to question, you lit TBH. So, you lit to be honest. Kasi masama po ako tao. Hindi. Anyway, thank you so much for that. So,
yeah, I do appreciate those compliments. So even if a little, so yeah, I appreciate you guys. Thank you so much. And please subscribe and like and follow me to all of my social media platforms. So mas makikita niyo pa ako doon. So yeah, inspiration ko si Miss Hard specifically and si Kuya Larbs as well. So ayun lang. Hoy, naging ano na. Pero yeah, sila yung mga pag-fashion ko or look or style. Ayun yung ano talaga, super Miss Heart talaga. Ewan ko lang. Kasi ang ganda. Alam nyo ba guys, pag depressed ako, yun lang dalawang feed yung tinitignan ko. Kay Miss Heart lang, tsaka kay Kuya Labs. Tapos parang nawawala siya gaano. Kasi ang comforting, check na yung feed nila. Hoy, promote! Baka naman Miss Heart, Kuya Labs. Char. So ayun lang nga guys. Pero hopefully kapag nag-grow tong channel at saka family natin, hopefully maka-collab natin sila. Saka si Kuya Larbs may coffee shop siya dun. Huy doon! And then may coffee shop siya sa The Greenfield sa may Mandaluyong. Katabi nung kulay green na babae nagtitinda rin ng kape. So, Coffee Blank guys, visit there. Them. Anong there? Visit there. At wala na. Expired na yung English ko guys. So ayun lang. Sana maintindihan nyo. Sana maintindihan nyo. Nakakadighay pala to guys. Ang sarap. Masarap din siya sa Sunmi. Pag kinampare mo, kapag minsan gusto niyo ng something alcoholic, is compare nito. Tsaka yung root beer nito na ganitong brand. Masarap din siya. So ayun lang. Ang daming sinabi. Ulit lang naman yung sinabi. Ito, how many selfies do you take a day? It depends, pero I always take a selfies per day. Actually, puno na yung phone ko. Parang 22,000 pictures na yung nasa phone ko na ito. Kasi nililipat ko kasi napupuno yan yung ginagamit ko ngayon. So, mahilig ako mag-take ng selfie. So, probably 20. Yun na yung pinakamababang na selfie ko per day. Ewan ko, mahilig ako mag-picture para pag tumanda ako, mariremember ko kasi, hindi naman natin matatandaan lahat ng pangyayari at saka highlights na yun guys. Kung yung highlights na yun sa kung yung story mo sa sa langit, hoy, di ka sure. Hindi, kung magkakaroon ka ng story sa lifeline mo, siguro ang dami kong ganun. Pero gusto ko kasi I always take pictures so I can remember. Malay mo magka-amnesia ako, di ba? So, if ever pumanaw, may makikita yung mga mga henerasyon kong nasa family ko, makikita na ito, ganda pala. Naka-only me pala. Hindi. So, ayun lang guys. I always take a picture so I can remember. And, it's not all about the picture, it's about the memory or the specific moment kasi babalik yun sa'yo. So, kapag may masayang pangyari, picture. Kapag may hindi magandang pangyari, picture. So, pag binalikan mo yun, ay, ito pala yung nangyari sa akin before. Ay, ganito pala. So, ayun lang. It's a treasure, guys. So, sentimental kasi ako, guys. Ano ba kayo? Inaway! Charot lang. So, the next one is, what's your favorite Ano? Hindi ko alam kung what's favorite yung na inano, ng nung na inaano ng yun yung anong ko. Okay? Okay. What's in your Spotify top song? Lagay ko na lang dito guys. Pero dito yung Spotify top song ko ay nag-listen ako ngayon sa nirelease ni Ariana Grande na Yours Truly and kay Selena Gomez Single Soon and then kay Miley Cyrus yung bago niyang kanta. So ayun yung top song ko. Tsaka si Taylor Swift ng bago niya ring nirelease. Tapos may bago din siyang i-release ngayon. So ayun lang. Ito sila guys, 6. Ayun. May gawa pa ako ng sarili kong album, The World is Healing. Used to Be Young, Single Soon. Tapos yung mga kanta ni Ariana Grande sa Yours Truly na nirelease niya. Tsaka Speak Now. Ayun sa taas. Paikot-ikot lang sa kanila. Ayan. So nag-OPM din naman ako minsan, pero so far ito talaga. Sila talaga. And nag-OPM ako, yung binubuksan kong album lang yung top Hot Hits in the Philippines.
yung random, yung mga trending. Pero minsan ko lang siya pakinggan. Kasi ano siya, nagbabago yung taste ko ng music depende sa mood ko. Ganun siya. Kasi gusto kong gusto kong ma-uplift yung mood ko or nakadepende. Kapag gloomy yung mood ko, syempre yung kanta ko gloomy rin na gustong pakinggan. So, ayun lang. Comfort ko siya guys kasi pag naglalakad, gusto ko main character ako. So, nakikinig ako sa kanta. Tapos minsan, usually na-addict ako sa mga OST ng K-drama. Tapos maglalakad lang ako. Tapos minsan, kahit tataman na maglakad, lalakad ako pa uwi. Gamit yung mga kanta na yan. Kasama yung kanta na nakalagay. Tapos akala mo main character moment. Tapos pag uwi na mumulikat na kasi naglakad ako malayo para lang matapos yung OST. Imagine yung OST umabot ng 30 hanggang 1 hour. 30 minutes hanggang 1 hour. Depende dun sa K-drama na OST na pipiliin mo. So, ayun lang. And then the next one is... Okay, hindi naman to tanong. Please don't leave me unopen again. Edi close ka. Bakit unopen? Sino ka? Huy! Hindi, bakit unopen? Please don't leave me unopen again. Edi close. Open, close, open, close, open. Diba? Naglaro? Hindi. Don't leave me unopen. Hindi ko alam yung meaning niyan, guys. Sorry na, hindi ako gaano mysterious or hindi ako gaano ang tawag doon kapag yung panapadaan mo sa words yung parang nagbibigay ka ng hint. Hindi ako magaling mag-decipher. Magaling lang ako mag-chismis, guys. Uy, joke lang. Kung sabihin niya, niwala akong chismoso ako. Pero, hindi. So, who's the last dude you texted? Uy, kayo guys ha? Interested kayo ha? Ano? And who's your last IG search? It's the same person. Plug ko dito. Charot. Hindi. Parehas lang guys. Kasi this specific person, wala lang. I feel lang. Ayan, nag-open up sa vlog. Hindi guys. Hi ma. Kasi, wala lang. Parang ano siya. Pag nakikita mo siya, tapos sumasaya yung mood mo. Ganon. Kaya tinitingnan ko lang din siya minsan sa social media. And, yeah, we had like interaction na rin sa social media. So, it's the same person and it's gonna be private for now, guys. So, yun lang. I'm happy naman right now. So, ayun lang siguro yung tanong. Ito lang yung list, guys. Ayun lang yung list. Sinulat ko, guys, kasi nahihirapan ako i-sort siya nung in-screenshot ko yung bawat tanong. So, ginroup ko siya. Pero mukhang hindi pa rin siya naka-group. So, ayun lang siya, guys. And sana naman na-enjoy ko kayo dito. Ang masyadong seryoso ba yung vlog natin? Anong kailangan ko idagdag? Anong energy? And yun nga lang, guys. Comment nyo sa comment section kung ano yung mga dapat kong gawin pa, improve pa, ano pang mga dapat ko, mag-slouch ba ako, magganto ba ako, anong ilalagay ko. So anything you like, guys, and thank you for watching. If you are watching this and nakaabot hanggang dito, so I hope this family will grow. Bulol. Yeah, this family will grow and foster and huy, nag-Miss Universe. Hindi nga, pero ayun lang, guys. Thank you for watching and yeah, babalik na ako sa work and stay wondrous, people. Yeah, be kind and yeah, always feel wondrous, okay? Have a great day and ingat kayo! Ang pangit na outro ko. Dapat maganda yun eh. Wait lang. Kailangan may mga bye! Ano ba? So ayun lang, thank you for watching. Masyado namang scripted yun. Dapat yung totoo lang. Bye! O kaya So, ayun lang guys. And hopefully, mas marami pa tayong content na magawa ngayong year na to. And travel. Gusto ko dun talaga mag-travel guys. So, thank you. So, lowbat na siya guys. So, mukhang nag-pause na siya. So, thank you guys for watching. Have a great day and stay blessed and stay guided. And yeah, if you're watching this video, please give a thumbs up. Like nyo naman to guys, para like ko rin kayo. Huy! And then yeah, follow me on all of my social media accounts and follow ko rin kayo guys. And yun lang guys, take care as always and thank you for watching. Bye bye.